August 28. Noong time po na nakipagkita kami kay Secretary de Lima, pagkaalis po niya, tinawagan po ako ni Miss Janet Napoles. At ang sabi niya sa akin, "Baby, huwag kang tumalikod. Pakiusapan mo yung mga kasama mo ngayon dyan. Kahit anong mangyari, kahit maubos ang pera ko, sama-sama tayo." Malapit nang lumabas ang TRO ko, kaya hintayin niyo lang ako. Tapos nung gabi din po noon, pagkatapos namin mag-usap, tinawagan din po ako ni Reynald Lim. Binigay po bali ni Miss Janet Napoles yung phone kay Reynald Lim. At sinabi po ni Mr. Reynald Lim, "Baby, kilala mo naman ako, hindi ako sinungaling. Pag sinabi ng ate ko, talagang tutuparin." Mga 15 minutes po si Miss Cheryl Gemini na po ang tumawag sa akin. At sinabi niya na kung pwede magkita kami sa isang lugar. Ang sinabi ko lang po sa Trinoma. Kasi meron daw pong ipinabibigay sa amin si Madam na nung gabi po yun binigyan niya kami pinakilala po niya kami sa isang abogado. At saka binigyan niya po kami ng tagti 20,000 pesos sa bawat isang president. At sinabi nga rin po nung abogado na dinala niya na si Mr. Tan, Attorney Tan. Ma'am, alam niyo yung whole name? Attorney? Alex Tan po. Okay. Sinabi niya sa amin na, "Kayo ba mga president ng corporation?" "Hindi po. President po kami ng mga NGO. Meron ba mga paper trail na mag-uugnay ba yan kay Madam?" Si Madam po sinasabi niya si Miss Janet Napoles. Sinabi ko, meron. Sabi niya, "Kung may paper trail, kulong kayong lahat." Yun po ang sabi niya sa amin. Nabigla po kami. Yung ba ang attorney ibibigay sa amin ni Madam? Tapos nung gabi na rin po, nung gabi na yun, saka siya sumuko. Samantalang sa akin, iba ang sinabi niya. Your Honor, may I just point out, sir? Yes, Your go Honor, ahead, please. that night, August 28, yun, no? Because we met at 6 o'clock. That night is the same night that Mrs. Napoles surrendered. So before she surrendered, she was still trying to fix our whistleblowers. And at that time, ma'am, there was a warrant of arrest already for her, and she was already a fugitive from justice at that point in time. Thank you, ma'am, for that information. Ma'am, just one point on that. So far, testimony yung binigay nyo dito, no? Pero sa inyong affidavit, sabi nyo, meron kayong flash disk na kahit na inyong shrined yung mga dokumento, ay natago mo yung usually known as a soft copy, no? Or a digital copy ng mga dokumento. Tama po ba? Yun pong mga working paper po, yung mga financial statements po, meron din po ako doon na handwritten photocopy po yun ng in-scan ko po yung photocopy ng part ng mga GIS na hinandwritten ni Mrs. Napoles kung sino ang ipapalit na mga incorporators or trustees ng mga ibang NGOs. So meron kayong hard or documentary evidence na tinurn over sa Meron DOJ pa. or NBI? Meron pa. Madam Secretary, thank you, ma'am, no? Madam Secretary, are we done? Or With, with her. Yes, Your Honor. to Ma'am Briones? Although Ms. Briones, very limited po ang kanyang. Yeah, but let's give her a chance, Ms. Briones, no? Whatever you'd like to Good afternoon testify po. and share on this. Ako po si Simonette Briones. Ang alam ko, ang ano ko lang po ay presidente lang po ako ng NGO na itinayo po ni Mrs. Napoles. Yun lang po ang ang partisipasyon ko. Hindi ko po alam kung ano yung mga transaction nila, kung paano pong ginagawa po yung mga project. Yun lang po yung So basically, Ganun lang ginamit po lang yung pangalan mo, Apo. but hindi ikaw nagpapatakbo talaga ng foundation na yun. Apo.
paano ka napapirma or inalok ka ba na maging presidente? Ano yung circumstance? Ano po, pamangkin po ako ni Miss Marina Sula. Tapos yung pong kinuha niya po ako bilang nilagay niya po ako bilang pong presidente po ng NGO. Pero hindi ka empleyado ni Hindi Ms. Napoles or ng NGO? Yes, Your Honor. Okay. With the permission of our colleagues, the first in the line is, second in the line is Senator Angara. Thank you, Mr. Chairman. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ang question ko, Mr. Chair, is for Merlina and for Ben-Hur. Kasi nasabi po ninyo sa ngayon at saka sa inyong affidavit na pinulong kayo ni Miss Janet nung sometime around 2009 at sinabi sa inyo na may 900 million na pondo mula sa DAR. Anong time na yon? Alam nyo ba yung pinanggagalingan ng pondo na yon? Alam po namin na from DAR, but we do not know it's a Malampaya fund. But alam namin na from the DAR. Kailan nyo nalaman na galing sa Malampaya yon? Nung ano po, may sulat na sabi it's a Malampaya fund. Anong taon ho yon? Nung sinulatan ng mga presidente, 2011 I think. That's So 2 years 2011. after na lumabas po yung, sinabihan kayo na may pondo na, at sinabi nyo na 900 million yung total, no? May posibilidad na mas malaki yung pondo na nanggaling sa Malampaya? Kasi malaking pondo yun eh, billion-billion yun eh. Ano po, sinulatan lang yung mga presidente ng foundation. Tapos yung foundation kasi na nakaalat is only like 75 million. Tapos nakalagay po doon na it's a Malampaya fund. Ganun lang po siya. Sir Ben-Hur, Ma'am Merlina, ano pong pagkaintindi niyo dun sa Malampaya? Anong pagkaintindi niyo yung fund na yon? Para sa akin po, sir, wala akong knowledge tungkol sa, hindi ko po alam kung ano yung Malampaya Fund na yon. Basta, during that time po, nung sinabi po ni Madam Jenny sa amin na may pondo, hindi naman po niya sinabi sa amin na Malampaya Fund po yon. Basta sinabi niya, fund from the Department of Agrarian Reform. So, nalaman na lang po namin, sir, na Malampaya Fund yung nagamit na yun po. Nung may dumating na po yung mga COA audit po to the NGOs, nagsidatingan na po lahat. So, doon po namin nalaman na Malampaya Fund. Pero until that time po, hindi namin alam kung ano yung Malampaya Fund na, kung saan po galing yun, Opo. anong source po. Yung Malampaya Fund ho, yun ay may sa ilalim ng batas ho, yun ay kinakaltas dun sa binabayaran ng mga may kontrata sa gobyerno na kumuha ng langis sa may bandang Palawan sa Malampaya. At ang dapat puntahan nun, ayon sa batas, ay dun sa pagpapaunlad ng ating pinagkukunan ng kuryente o enerhiya sa energy development. Dito naman sa salaysay ninyo, lumalabas na ghost delivery talaga yung 900 million. Tama ho ba? Totoo po yun. So, at pinalabas ho na yung 900 million ay para sa mga magsasaka na tinamaan po ng bagyong Ondoy. Tama ho ba yun? Opo, tama po. So talagang ang nakikita ko dito, Mr. Chairman, ay talagang hindi lamang po ginisa sa sariling mantika ang mamamayang Pilipino, kundi parang hindi doble gisa, triple gisa, Mr. Chairman. Bakit ko pong sinabing triple gisa? Kasi unang-una, pinalabas na para sa magsasaka pero wala namang nakuhang magsasaka. Pangalawa, yung pera na yon ay galing po sa pondo na para sa energy development na wala rin pong napunta sa energy development. At pangatlo, yun pong Malampaya Fund, porsyento po yun ng royalty na binabayad po ng malalaking o dambuhalang kumpanya na nagbabayad po sa gobyerno. So malamang, yung binabayad sa gobyerno, sinisingil din po yun sa mamamayan through other products. So, ibig kong sabihin dito, ma'am, pagka nagtataka tayo kung bakit mahal po ang ating kuryente, ay hindi po napupunta yung pondo para sa tamang layunin. Doon sana napunta kung yung bilyon-bilyon piso na yon, baka yung binabayad nating kuryente natin buwan-buwan ay hindi gaano kalaki kung talagang napunta po doon yung purpose, no? Tapos naging malapit ho kayo ayon sa inyong sinabi kay naging katiwala ho kayo ni Miss Napoles nung nakulong po or naging napunta sa probation yung mga kasamahan nyo. Tama ho ba yun?
Nung nasa provision po sila pero still nandun pa rin sila sa office namin, sama-sama pa rin po kami na nagtatrabaho po. Kailan ho lumabas yung decision sa Kevlar? I think 2010, yun po yung lumabas 2010. po. Opo. Na-absuelto doon yung iba, di ba? At tapos yung iba, probation lamang. Walang nakulong ho doon. Wala po, Senator. Basta under probation sila, yung mga not guilty, sila po yung nakalabas. Tapos yung mga officers and suppliers po na not guilty, sila po yung nag-bail, tapos under probation po sila. Okay. Sa tingin nyo, tama yung pagdesisyon sa kaso o inayos ba yung kaso? Wala pa akong knowledge po doon. Sa inyo, hindi nyo alam kung inayos yung kaso na yon? Kasi napakaraming connection eh, di ba? Baka alam ng ibang whistleblowers kung nagkaayusan sa kaso na yon. Sige, huwag kang matakot, Ben-Hur. Alam ko inayos ni Miss Napoles yun. Dahil may connect na siya sa Sandigan Bayan. Okay. Anyway, let's just take record of that, Mr. Chair. I don't really want to pursue that because... meron din kayong sinabi sa inyong salaysay na pag nililiquidate nyo yung project, gumagamit kayo ng mga lumang pangalan dahil nagamit na yung pangalan na yun sa proyekto. Ilang beses nyo, parang nire-recycle nyo yung project eh, para siguro pag pumunta doon yung COA, may mapo-point out kayo na napuntahan nyo pera. Tama ho ba yun? Tama po yon. Kasi nagagamit po namin yung mga pangalan na yan for how many times po. So mga ilang beses nyo ho nagagamit yung mga pangalan na yun? Kung halimbawa po sa isang LGU, kung nagamit na po yung pangalan na yan, the following project ulit, kung yun din pa rin ang LGU po nagagamitin na being a beneficiary ng lawmaker, gagamitin pa rin namin yan mga pangalan na yan. Sometimes po, yung pangalan ng isa magiging apelyido ng isa. Parang nirarambol-rambol na lang po namin yung mga